Pinagtaksilan, itinulak sa bingit ng kamatayan ng sariling asawa at matalik na kaibigan sa mismong gabi ng aking baby shower. Habang ako'y nalulunod sa malamig na tubig, ang tanging nakita ko ay ang kanilang mga nising puno ng pagnanasa sa aking kayamanan. Ngunit hindi patapos ang aking hininga. Isang estranghero ang sumagip sa akin mula sa kailaliman. Sino siya? At paano ko haharapin ang bukas kung ang mga taong dapat ay nagpuprotekta sa akin ang siyang pumatay sa aking pagkatao? Narito na ang aking muling pagsilang. Ayoko na sa kanya, Selena. Sawang-sawa na ako sa pagpapanggap na mahal ko ang babaeng yan. Kung hindi lang dahil sa mamanahin niya mula sa kanyang lolo, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang bawat salitang binitiwan ni Marco ay tila mga laslas ng patalim sa kaluluwa ni Clara. Nakatayo siya sa likod ng makapal na kortinang pelus sa madilim na pasilyo ng kanilang mansyon, hindi kalayuan sa marangyang bulwagan kung saan idinaraos ang kanyang baby shower. Ang halahak ni Selena, ang babaeng itinuring niyang parang kapatid, ay sumunod na narinig, isang tunog na puno ng pait at panunuya. Poor Clara, wika ni Selena habang humihigop ng wine. Akala niya talaga ay fairy tale ang buhay niya. She's so pathetic, Marco. Ni hindi niya napapansin na gabi-gabi tayong magkasama habang natutulog siya sa kabilang silid, yakap ang mga pangarap niyang pampamilya. Sa mga sandaling yon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Clara. Ang kanyang mga kamay, na nooy mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon, ay nagsimulang manginig. Sa loob ng kahong iyon ay ang isang pares ng sapatos ng sanggol na siya mismo ang nagburda ng pangalan ng kanilang magiging anak. Isang sorpresa sana para kay Marco sa gabing ito. Ang puting tela ng sapatos ay tila naging kasing dumi ng katotohanan ng kasalukuyan niyang natuklasan. Ang kanyang dibdib ay sumikip, bawat hininga ay naging isang pakikibaka. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malalim at malamig na kawalan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang lalaking ama ng 7 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay nagnanais lamang ng kanyang kamatayan at kayamanan. Ang bawat tibok ng puso ni Clara ay naging isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao mula sa loob. Dahan-dahan niyang binitawan ang maliit na kahon. Wala itong nalihang ingay nang lumapag sa makapal na alpombra. Ngunit para kay Clara, iyon na ang huling hudyat ng pagguho ng kanyang buhay. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Lumabas siya patungo sa garden pool upang makalanghap ng hangin. Umaasang ang lamig ng gabi ay makapagpapatigil sa nag-aapoy na hapdi sa kanyang puso. Ngunit hindi doon nagtatapos ang bangungot. Clara, nandyan ka pala! Boses ni Selena ang bumasang sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ito sa gilid ng pool. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit walang bakas ng pagkakaibigan. Sa likod nito, lumitaw si Marco. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang kahit anong emosyon nang makita ang asawang basag na ang puso. Narinig mo kami, hindi ba? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig pa sa tubig ng pool. Mabuti na rin siguro to. Ayoko na ring magpanggap, Clara. You're a burden. Your love is a shackle that I want to break. Marco, ang anak natin. Ang tanging naibulalas ni Clara. Ang kanyang boses ay isang mahinang pagsusumamo. Hinawakan niya ang kanyang malaking tiyan, pilit na pinoprotektahan ang buhay sa loob nito mula sa kalupitan ng amang nasa harapan niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Selena. Ang anak mo, Clara, hindi kay Marco. Dahil sa sandaling mawala ka, ako na ang magiging reyna ng bahay na ito. At ang batang yan, wala siyang puwang sa mundong itatayo namin. Bago pa man makakilos si Clara, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa mga kamay ni Selena. Ang kanyang katawan ay nawala ng balanse. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip
habang siya ay nahuhulog pabalik sa malalim at madilim na tubig. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa pool ay lumikha ng isang malakas na agos na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Habang siya ay lumulubog, ang huling nakita niya ay ang anino ni na Marco at Selena sa ibabaw ng tubig. Nakatayo lang sila, pinapanood ang kanyang dahan-dahang pangpanaw. Walang kamay na umabot, walang sigaw ng saklolo. Ang huling nakita niya ay ang pagtalikod ni Marco, ang lalaking kanyang sinasamba, habang dahan-dahang naglalaho ang bulto nito sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang malamig na tubig ay pumasok sa kanyang ilong at lalamunan, isang mapait na lasa ng kloro at kamatayan. Sa ilalim ng pool, ang ingay ng party sa labas ay naging isang malabong ugong, isang mundong puno ng tawanan nang wala ng kinalaman sa kanya. Ang mga ilaw ng mansyon na dati isimbolo ng kanyang pangarap ay tila mga bituing unti-unting namamatay sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, naramdaman ni Clara ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang sipa ng pagkapit sa buhay. Isang sipa na tila nagsasabing, "Inay, huwag mo kaming iwan." Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang puso. Mas masakit pa sa nasusunog niyang baga. Naisip ni Clara ang kwarto ng sanggol na buwan-buwan niyang pininturahan ng sarili niyang mga kamay. Ang bawat disenyo ng ulap at bituin na puno ng pag-asa. Lahat ng iyon ay para sa pamilyang akala niya ay totoo. Ngunit isa lamang palang bitag na gawa sa ginto at kasinungalingan. Pinilit niya iangat ang kanyang kamay, sinusubok ang abutin ng ibabaw ng tubig na tila milya-milya ang layo. Ngunit ang bigat ng kanyang basang gown at ang panghihina ng kanyang katawan ay humila sa kanya pababa sa pinakamadilim na bahagi ng pool. "Patawad, anak. Patawad!" Ang huling panalangin na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan bago tuluyang binalot ng itim ang kanyang paningin. Ngunit sa sandaling ang kanyang huling hininga ay muntik nang kumawala bilang mga bula sa tubig. Isang malakas at mabilis na anino ang bumasag sa katahimikan ng kailaliman. Hindi ito ang mga kamay ni Marco. Hindi ito ang pagtulong na inaasahan niya mula sa mga taong mahal niya. Isang pares ng matitigas at mainit na bisig ang biglang yumakap sa kanyang baywang, humahablot sa kanya mula sa bingit ng kawalan. Sa gitna ng malabong paningin, bago siya tuluyang mawalan ng diwa, isang mukha ng lalaki ang lumitaw sa harap niya sa ilalim ng tubig, mangmatang puno ng determinasyon at isang hindi maipaliwanag na lungkot na tila nakikiramay sa kanyang sariling pagdurusa. Ramdam ni Clara ang mabilis na pag-angat ng kanilang mga katawan patungo sa liwanag. Ngunit ang tanging katanungang naiwan sa kanyang puso ay, bakit ang isang estranggero ang nagbuwis ng buhay para sa kanya, habang ang lalaking kanyang minahal ay hinayaan siyang malunod sa sarili niyang mga luha? Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag na ang dalawang katawan ay lumitaw sa ibabaw. Ngunit para kay Clara, ang mundong kanyang babalikan ay hindi na ang mundong kanyang iniwan. Siya ay wala na, at ang tanging natitira ay isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak, kahit pa kailanganin niyang maging isang multo sa paningin ng mga taong pumatay sa kanya. Ang amoy ng gamot at malinis na lino ang unang sumalubong sa kamalayan ni Clara, isang amoy na malayo sa mapait na lasa ng tubig pool na huli niyang natatandaan. Mabigat ang kanyang mga pilik mata, tila may mga munting pabigat na nakadikit dito. Ngunit pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay hindi pamilyar. Ang bawat tunog ng makina sa gilid ng kanyang higaan ay nagsisilbing patunay na tumitibok pa ang kanyang puso, isang mabagal at pagod na ritmo sa gitna ng katahimikan ng silid. "Gising ka na!" Isang malalim at baritunong boses ang narinig niya mula sa madilim na sulok ng silid. Nais kumilos ni Clara. Nais niyang itanong kung nasaan siya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Isang mainit na kamay ang marahang pumatong sa kanyang balikat
Pinipigilan siyang bumangon. Huwag kang piliting gumalaw. Ligtas ka na rito sa aking mansyon. Pagpapatuloy ng lalaki habang lumalapit sa liwanag. Doon ay nakita ni Clara ang mukha ng kanyang tagapagligtas, si Mateo. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakita na ng napakaraming unos, ngunit may taglay itong kakaibang ganda na nagbibigay ng kapanatagan. Ang anak ko? Ang unang salitang namutawi sa labi ni Clara, isang paos at basag na tinig. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang tiyan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na baka nawala na ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Ligtas ang bata, Clara. Lumalaban siya, gaya mo. Sagot ni Mateo, at sa mga salitang yon, ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Clara ay tuluyang umagos, bumabasa sa kanyang maputlang pisingi. Ito ay luhang puno ng pasasalamat, ngunit may halong pait ng katotohanan. Lumapit si Mateo sa isang malaking telebisyon sa pader at binuksan ito. Ang balita ay tungkol sa trahedya sa mansyon ng mga De Vega. Nakita ni Clara ang mukha ni Marco sa screen. Nakatakip ang mga palad sa mukha, balot ng itim na kasuotan, at tila humihagulgol sa harap ng mga reporter. Isang malaking kawalan para sa aming pamilya, ang pagpanaw ng aking mahal na asawa at ng aming anak, wika ni Marco sa TV. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit na alam ni Clara na isang malaking kasinungalingan. Sana ay nahanap na niya ang kapayapaan sa kabilang buhay. Ang panonood sa sariling burol habang ikaw ay buhay pa ay isang uri ng pagpapahirap na hindi kayang ilarawan ng salita. Ang bawat hikbi ni Marco sa telebisyon ay tila isang malakas na sampal kay Clara. Gaano kabilis nito na itapon ang lahat ng kanilang pinagsamahan? Gaano kadali para dito ang ituring siyang patay, para lamang makuha ang kanyang kayamanan? Patay ka na sa paningin ng mundo, Clara. Seryosong saad ni Mateo habang nakatitig sa kanya. At marahil, iyon ang pinakamagandang proteksyon na mayroon ka ngayon. Sa oras na lumabas ka sa pintuang ito, magagawa ka nilang saktan muli. Ngunit dito, sa ilalim ng aking pangangalaga, ikaw ay isang anino na hindi nila kayang abutan. Napatingin si Clara sa bintana kung saan ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina, tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang mansyong ito ni Mateo ay punong-puno ng mga mamahaling gamit, ngunit may isang aura ng kalungkutan na bumabalot sa bawat sulok. Napansin ni Clara ang isang maliit na lamesa sa tabi kung saan may isang nakataob na frame ng larawan. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mateo. Sino ka ba talaga? At bakit ka naroon sa gabing yon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sabihin na nating pareho tayong biktima ng mga taong mapagsamantala. At ang gabing yon, hindi yun aksidente. Matagal na kitang pinagmamasdan, Clara. Hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil alam kong darating ang oras na kakailanganin mo ng isang kakampi. Dahan-dahang tumayo si Mateo at lumakad patungo sa pinto. Magpahinga ka. Ang pagbawi ng lakas ang iyong prioridad ngayon. May mga sikreto ang mansyong ito, gaya ng pagkakaroon mo ng mga sikretong kailangang itago mula sa iyong asawa. Nang masara ang pinto, muling nabalot ng katahimikan ang silid. Nanatiling nakahiga si Clara, nakatitig sa kawalan. Ang init ng kamay ni Mateo sa kanyang balikat ay tila naroon pa rin, nagiiwan ng isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sino ang lalaking ito? At bakit tila mayroon siyang alam sa nakaraan ni Clara na maging siya ay hindi pa natutuklasan? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, napansin ni Clara na ang pinto ng isang lihim na silid sa dulo ng pasilyo ay bahagyang nakabukas. Dahil sa kuryosidad, pilit niyang ijinalaw ang kanyang nanghihinang katawan at sumilip. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang loob ng silid.
Ang mga pader ay punong-puno ng mga larawan ng isang babae. Isang babaeng may parehong ngiti, parehong hugis ng mukha, at parehong malungkot na mga mata gaya ng kay Clara. Sino ang babaeng ito? At bakit tila ang kanyang buhay ay nakatali sa isang lalaking kakikilala pa lamang niya sa gitna ng kadiliman? Ang bawat hakbang ni Clara patungo sa loob ng lihim na silid ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang lamig na nagmumula sa sahig ay gumagapang sa kanyang mga paa, ngunit mas malamig ang pakiramdam na dulot ng mga larawang nakapaskil sa pader. Libu-libong piraso ng nakaraan ang nakatitig sa kanya. Ang babaeng nasa larawan ay tila isang salamin ng kanyang sariling kaluluwa, ang parehong kislap ng mata bago ito nabalot ng pait, ang parehong kurba ng labi na tila laging may ibinubulong na panalangin. Si Sofia siya, ang aking asawa. Halos mapatalon si Clara nang marinig ang tinig ni Mateo sa kanyang likuuran. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito. Ang mga hakbang ng lalaki ay kasing tahimik ng isang anino. Nakatayo si Mateo sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakasilid sa bulsa ng kanyang itim na pantalon habang ang kanyang tingin ay nakapako sa pinakamalaking larawan sa gitna ng silid. Kamukhang kamukha ko siya. Mahinang sambit ni Clara. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa sariling mukha. Kaya mo ba ako iniligtas? Dahil sa mukhang ito? Lumingon si Mateo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang isang lamat sa matigas na maskara ng lalaki. Iniligtas kita dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan, Clara. Sofia died because of the same greed that is trying to kill you now. Ang mga De Vega, ang pamilya ng asawa mo, hindi sila estranjero sa akin. Matagal na kaming may utang na dugo sa isa't isa. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Clara. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pa, ang usapan nila ay naputol ng isang tawag sa telepono ni Mateo. Habang abala ang lalaki, ang isipan ni Clara ay lumipad patungo sa mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Sa mga sandaling yon, sa loob ng marangyang sala ng mga De Vega, ang hangin ay hindi puno ng pagdadalamhati, kundi ng tensyon at kasakiman. Si Selena ay prenteng nakaupo sa paboritong sofa ni Clara, habang si Marco ay pabalik-pabalik sa paglalakad, hawak ang ilang mga papeles. Marco, stop pacing! Masyado kang nerbyoso! Asar na wika ni Selena habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Patay na si Clara. Ang kailangan na lang nating gawin ay siguraduhin na ang lahat ng ari-arian ng lolo niya ay mapupunta sa pangalan mo. That's what we planned, right? Hindi ganoon kadali yon, Selena. Asik ni Marco, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pagmamadali. Ang mga abogado ng matanda ay mabusisi. Kailangan nating mahanap ang orihinal na kopya ng testamento. At ikaw, huwag ka nang masyadong kampante. People are starting to talk. Masyado kang mabilis lumipat dito sa bahay. Let them talk. Sagot ni Selena na may kasamang mapang-uyam na tawa. Wala nang makakapigil sa atin. Sa wakas, ang lahat ng meron ang dakilang si Clara ay sa akin na. At ang anak mo? Magkakaroon na rin siya ng marangyang buhay sa oras na makuha natin ang pera. Samantala, sa mansyon ni Mateo, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Lumilikha ng isang malungkot na himig sa bubungan. Nakaupo si Clara sa tapat ng bintana. Yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang bawat patak ng tubig. Lumapit si Mateo dala ang isang tasa ng mainit na tsaa at inilapag ito sa maliit na lamesa sa tabi niya. Don't just cry, Clara. Ang mga luhang yan ay hindi makakabawi sa lahat ng kinuha nila sayo. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Survive, not just for yourself, but for the child inside you. Ang galit ay isang magandang gasolina, ngunit ang pagmamahal sa anak mo ang magiging makina mo. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang tasa
Ang init nito ay unti-unting gumagapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Paano ako magsisimula? Pakiramdam ko ay ninakawan ako ng kaluluwa, Mateo. Imbes na sumagot, naglakad si Mateo patungo sa isang lumang gramophone sa sulok at naglagay ng isang plaka. Ang bawat nota ng biolin ay tila humahaplo sa mga sugat ni Clara ng kapayapaan sa gitna ng nagangalit na unos ng kanyang buhay. Tutulungan kita, bulong ni Mateo na halos hindi marinig sa gitna ng tugtugin. Ngunit kailangang maging matigas ka, gaya ng brilyante. Diamonds are made under pressure, Clara, at ikaw ang pinakamahalagang hiyas na wawasak sa kanila. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang tumunog ang isang espesyal na telepono sa ibabaw ng lamesa ni Mateo. Ito ang linya mula sa kanyang pinagkakatiwalaang espiya sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Pagkatapos makinig ng ilang segundo, ang mukha ni Mateo ay biglang tumigas. Anong problema? Kaba na tanong ni Clara. Ramdam ang biglang pagbabago ng aura sa silid. Ibinaba ni Mateo ang telepono at tumingin kay Clara nang may halong pabaon na balita. Hindi lang pera ang habol ni Selena, Clara. May mas malalim na dahilan kung bakit niya gustong-gusto kang mawala sa landas nila. Ano yun? Huminga ng malalim si Mateo. Nakausap ng espiya ko ang doktor ni Selena. Clara, buntis din si Selena at ayon sa records, 4 na buwan na ang bata. Halos kasabay ng sayo. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Clara ay bahagyang mayanig. Ang mainit na likido ay tumalsik sa kanyang balat. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi, kundi ang tila muling pagkabutas ng kanyang mundo. Ang pagtataksil ay hindi lamang pala isang gabi, kundi isang mahaba at planadong panlilinlang na ngayon ay may bunga na ring sisibol. Ang pag-ibig sa simula ay parang isang matamis na kanta na nagpapatulog sa ating mga pangamba. Ngunit para kay Clara, ito pala ay isang mahabang serye ng mga kasinungalingan na binalot sa mamahaling sutla. Habang nakaupo siya sa harap ng malaking screen sa library ni Mateo, pinapanood niya ang bawat galaw ng mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. Tila, bumalik ang kanyang gunita sa panahong ang lahat ay tila isang pangarap. Naalala niya ang gabi nang mag-propose si Marco sa ilalim ng mga bituin. Clara, ikaw ang aking buhay. Utang ko sa pamilya mo ang lahat at ibabalik ko yon sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyo habang buhay. Bulong nito noon. Ang utang maloob, iyon ang naging tanikala ni Clara. Noong malapit ng malugi ang negosyo ng kanyang ama, ang pamilya De Vega ang nag-abot ng tulong. Akala ni Clara ay pag-ibig ang dahilan ng kanilang pag-iisang dibdib, ngunit na yon ay malinaw na sa kanya. Isa lamang siyang puhunan para sa kanilang kasakiman. Ang bawat halik ni Marco ay may kapalit na pirma sa mga dokumento at ang bawat yakap nito ay isang paraan upang masigurado na hindi siya aalis sa kanilang poder. Tingnan mo sila, Clara. Malamig na wika ni Mateo habang nakaturo sa screen. Sa monitor, makikita si Selena sa loob ng silid na inihanda ni Clara para sa kanyang sanggol. Ang mga dingding na kulay asul at puti, ang mga laruang gawa sa kahoy at ang duyan na gawa sa yantok, lahat ng yon ay puno ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, kumuha si Selena ng isang malaking itim na plastic bag. Isa-isang hinablot ng babae ang mga damit ng sanggol, ang mga maliliit na medyas, at pati na ang pares ng sapatos na itinahi ni Clara. Walang pakundangan na itinapon ni Selena ang lahat sa loob ng basurahan habang humahalakak. Bawat piraso ng tela na lumalapag sa loob ng plastik ay tila bahagi ng sariling balat ni Clara na binabalatan ng buhay. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa hawakan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga kasukasuan ay namuti sa higpit ng pagkakahawak. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Yan ang halaga ng pagmamahal na ibinigay mo sa kanila. Patuloy ni Mateo
Ang kanyang boses ay tila isang malupit na paalala ng katotohanan. Itinapon nila ang alaala mo na parang basura, Clara. Hahayaan mo lang ba na iyon ang maging katapusan ng kwento mo? Hindi sumagot si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen. Pinapanood si Selena na ngayon ay prenteng humiga sa kama na dati ay sa kanila ni Marco. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang tahimik na panunumpa. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na magbubunga ng luha, kundi ng isang matigas na determinasyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng opisina ni Marco, ang kapaligiran ay balot ng kaba. Nakatitig si Marco sa kanyang laptop, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Isang hindi kilalang email ang pumasok sa kanyang inbox at ang kalakip na video ay nagpabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kamay nang i-click niya ang play. Ang video ay malabo, ngunit malinaw na makikita ang dalawang figura sa gilid ng pool, isang lalaki at isang babae. Kitang-kita ang marahas na pagtulak, ang pagbagsak ni Clara sa tubig, at ang pananatili nila sa gilid upang panuurin ang paglubog nito. Walang duda, yon ang sandali ng kanilang krimen. Damn it! How is this possible? Ang bulalas ni Marco habang hinahampas ang kanyang mesa. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng takot. Akala niya ay nalinis na nila ang lahat. Akala niya ay ang dilim ng gabi ang naging sapat na saksi upang ibaon ang katotohanan. Mabilis niyang tinawagan si Selena. Someone has the footage, Selena! Isang video nang nangyari sa pool. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, but they're watching us. What? Imposible, Marco. Sinabi mo sa akin na walang CCTV sa parteng yun ng garden. Ang boses ni Selena sa kabilang linya ay puno ng gulat at nanginginig na galit. Find out who sent it. Bayaran mo. Gawin mo ang lahat. Huwag lang kumalat ang videong yan, kundi pareho tayong mabubulok sa kulungan. Habang nagkakagulo ang dalawa sa kanilang mga kuta, sa loob ng library ni Mateo, isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki habang pinapanood ang reaksyon ni Marco sa pamamagitan ng isang hidden camera. Inilipat ni Mateo ang tingin kay Clara na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumukurap habang nakatitig sa monitor. Ang dating malambot na mga mata ni Clara ay tila naging kasing talim ng kidlat. Wala na ang takot, wala na ang pangsusumamo. Ang bawat salitang binitawan ni Marco at Selena ay naging lason na nagpatigas sa kanyang puso. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag ay tuluyan ng naging abo. At mula sa abong iyon, isang bagong Clara ang unti-unting isinisilang. Ito pa lang ang simula, Marco. Bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Ipaparanas ko sa inyo ang bawat segundong paninikip ng dibdib habang kayo ay nalulunod sa sarili ninyong mga kasinungalingan. Lumapit si Mateo at hinawakan ang likod ng upuan ni Clara. Handa ka na bang bitawan ang lahat ng natitirang awa sa iyong puso? Dahil sa mundong papasukin natin, ang pag-aalinlangan ay nangangahulugan ng pagkatalo. Tumingin si Clara sa kanya. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Patay na ang babaeng mahal si Marco, Mateo. Ang natitira na lang dito ay ang ina na hindi papayag na ang kanyang anak ay lumaki sa mundong pinamumunuan ng mga hayop na gaya nila. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay muling nabasag nang ang security system ng mansyon ni Mateo ay naglabas ng isang babala. May isang sasakyang pamilyar na nakatigil sa labas ng malaking tarangkahan. Isang sasakyang madalas gamitin ni Marco sa kanyang mga lihim na lakad. Ang kaba sa dibdib ni Clara ay muling bumangon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang monitor ay nagpakita ng isang mas nakakapanghilakbot na imahe. Hindi lang basta nagpadala ng video si Mateo upang takutin si Marco. May isang bagay sa loob ng video na ngayon lang napansin ni Marco. Isang piraso ng ebidensya na hindi lamang magpapakulong sa kanya,
kundi tuluyang wawasak sa pangalan ng mga De Vega. Napatayo si Marco sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang video ay nagtapos sa isang frame kung saan malinaw na nakita ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa habang tumatalikod siya sa pool. Ang singsing na pagmamay-ari ng lolo ni Clara, ang susi sa lahat ng mamanahin nito. The ring. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. I lost it there. Someone has it. And if they have the ring and the video, they have my life. Ang katahimikan ng gabi sa mansyon ni Mateo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sugat ni Clara. Nakaupo siya sa gilid ng malambot na higaan. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan na tila ba doon lamang nakatuon ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ang tanging liwanag sa silid ay ang maputlang sinag ng buwan na dumadaloy mula sa malaking bintana, nagbibigay ng anyong pilak sa kanyang maputlang balat. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip tungkol sa kawalang hiyaan ni Marco at Selena, isang hindi inaasahang sensasyon ang gumulantang sa kanyang diwa. Isang malakas at mabilis na pintig. Isang sipa na tila isang munting suntok mula sa loob, humihingi ng atensyon, nagpaparamdam ng presensya. Ang mga mata ni Clara ay lumaki. Ang kanyang hininga ay sandaling napatigil. Pagkalipas ng ilang segundo, muli itong naulit. Mas malakas, mas mapangahas. Isang sipa ng buhay sa gitna ng lahat ng kamatayan at pagtataksil na kanyang naranasan. Anak? Bulong ni Clara, at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya sa pool, ang kanyang boses ay hindi na yanig sa takot, kundi sa isang matinding pag-asa. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa pait ng kahapon, kundi dahil sa milagrong nagaganap sa kanyang sinapupunan. Nandyan ka pa? Lumalaban ka pa rin para sa akin. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang sandali. Pumasok si Mateo, bit-bit ang isang tray ng pagkain, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang basang mukha ni Clara. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pag-aalala. Clara, may masama bang nararamdaman? Tatawag ba ako ng doktor? Sunod-sunod na tanong ni Mateo habang mabilis na lumalapit. Umiling si Clara, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, na tila ba isang bahagare pagkatapos ng unos? Hindi, Mateo. Nararamdaman ko na siya. Sumisipa siya. Napakalakas niya. Ang tensyon sa mga balikat ni Mateo ay biglang naglaho. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang emosyong hindi madalas makita sa isang lalaking kasing tigas ng brilyante. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray at tumingin sa tiyan ni Clara nang may halong pagkamangha. Maaari ko bang... Ang mahiyain at puno ng respetong tanong ni Mateo. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakaangat, naghihintay ng pahintulot. Tumango si Clara at hinawakan ang kamay ni Mateo upang gabayan ito patungo sa bahagi kung saan naramdaman niya ang sipa. Nang mandikit ang kanilang balat, tila may isang kuryente ng koneksyon na dumaloy sa pagitan nila. Ang init ng palad ni Mateo ay nagbigay ng isang uri ng kapanatagan na matagal nang hindi nararamdaman ni Clara mula sa isang lalaki. At doon, muling sumipa ang sanggol, tila ba binabati ang estrangerong nagligtas sa kanilang buhay. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo, isang tunog na puno ng tunay na kaligayahan. He's a fighter, Clara. Gaya mo. Huwag kang mag-alala. Mula sa araw na ito, ituturing ko siyang parang tunay kong anak. Walang sinumang makakasakit sa inyo hanggat ako ang kasama nyo. I will be your shield, and he will be our hope. Sa mga sandaling yon, ang silid ay binalot ng isang kakaibang init. Hindi lamang ito tungkol sa pasasalamat, kundi isang umuusbong na damdaming binuo mula sa parehong sakit at pangangailangan ng paggalinga.
Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay tila lumiit. Ang bawat hininga ay naging isang tahimik na pangako. Ipinatong ni Mateo ang kanyang isa pang kamay sa balikat ni Clara, isang kilos na puno ng paggalang at kilig na tila nagpapahiwatig na hindi lamang siya isang tagapagligtas, kundi isang lalaking handang magmahal muli. Ngunit sa labas ng mundong iyon ng katahimikan, ang panganib ay patuloy na gumagapang. Sa mansyon ng mga De Vega, hindi mapakali si Selena. Habang si Marco ay balot ng takot dahil sa video, si Selena ay may ibang pinagkakaabalahan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hawak ang kanyang sariling tiyan, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang bagay na nakita niya sa social media feed ng isang kilalang supplier ng mga mamahaling gamit pang sanggol. Ang sasakyang yun. Bulong ni Selena habang tinititigan ang isang malabong litrato sa screen ng kanyang phone. Isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng isang pribadong klinika. Isang sasakyang pamilyar sa kanya dahil madalas niya itong makita sa mga business event ni Marco noon. Ang sasakyan ni Mateo Valderrama. Ngunit hindi ang sasakyan ang nagpatayo ng balahibo ni Selena, kundi ang anino ng isang babaeng dahan-dahang sumasakay dito. Isang babaeng may pamilyar na paraan ng paghawak sa kanyang tiyan. Isang kilos na tanging si Clara lamang ang gumagawa. Hindi maaari! Ang nangiinig na saad ni Selena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Patay ka na, Clara. Siniguro namin patay ka na. Hinala. Iyon ang lason na nagsimulang dumaloy sa sistema ni Selena. Isang hinala na, kung mapapatunayan, ay hindi lamang wawasak sa kanilang mga plano, kundi magiging mitsa ng isang mas malaking digmaan na hindi nila inaasahan. Ang bawat puting rosas na nakapaligid sa kabaong ay tila isang malaking insulto sa katotohanan. Sa gitna ng simbahan, nakasuot ng kasing itim ng kanyang kaluluwa na barong, nakatayo si Marco sa harap ng maraming tao. Ang bawat hikbi nito ay tila isang pinag-isipang kumpas ng isang maestro sa isang dula-dulaan ng kasinungalingan. Clara was my world. Ang aming anak ang dapat na magiging liwanag ng aming tahanan. Wika ni Marco sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay nangangatog, pilit na humihiin ng simpatya mula sa mga nakikiramay. Ngunit kinuha sila sa akin ng isang malupit na tadhana. Ang tanging hiling ko na lang ngayon ay ang mabigyan sila ng kapayapaang nararapat sa kanila. Sa isang madilim na sulok ng balcony ng simbahan, nakatago sa likod ng makapal na kortina, nanonood si Clara sa pamamagitan ng isang maliit na monitor na konektado sa mga kamera ni Mateo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapupulang marka. Ang makita ang lalaking pumatay sa kanya na umiiyak sa harap ng kanyang kabaong. Isang kabaong na puno lamang ng mga bato at alaala ay isang uri ng pagpapahirap na halos hindi niya makayanan. Tingnan mo siya, Mateo! Bulong ni Clara. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hangin sa loob ng simbahan. He's so good at this. Akala mo talaga ay nadudurog ang puso niya. Pero ang totoo, iniisip na niya kung paano gagastusin ang insurance money na makukuha niya bukas. Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bulto ni Marco. Hayaan mo siyang magsuot ng maskara, Clara. Dahil mas matayog ang pag-akyat niya sa rurok ng kasinungalingan, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Handa ka na ba? Tuwanggo si Clara. Ito na ang sandali ng kanilang unang hakbang sa pag-alog sa mundo ng mga De Vega. Bumaba si Mateo mula sa balcony at naglakad patungo sa gitna ng simbahan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay lumikha ng isang mabigat na ritmo na nagpatahimik sa mga bulungan ng mga tao. Ang lahat ay napalingon sa makapangyarihang figura ni Mateo Valderrama, ang bilyonaryong bihirang makita sa mga ganitong okasyon. Napatigil si Marco sa kanyang pagsasalita. Ang kaba sa kanyang dibdib
ay muling bumangon nang makita ang lalaking nagpadala ng video ng krimen. Lumapit si Mateo sa harap ni Marco, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mr. De Vega, tanggapin mo ang aking pakikiramay. Wika ni Mateo. Sapat na malakas upang marinig ng mga tao sa paligid. Inabot niya ang kanyang kamay, isang kilos na tila pagpapakita ng respeto. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng isang mensang puno ng banta. Mr. Valderrama, hindi ko inaasahan ang iyong pagbisita. Sagot ni Marco, pilit na pinatitigas ang kanyang boses habang nanginginig ang kanyang kamay nang tanggapin ang kamay ni Mateo. Hindi ko mapapalampas ang pagkakataong ito. Patuloy ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa tenga ni Marco upang bumulong. Gusto ko lang makita kung gaano kaganda ang kabaong na inihanda mo para sa asawa mong buhay na buhay sa aking alaala. Ngunit mag-ingat ka, Marco. Ang mga patay ay hindi laging nananatiling nakabaon, lalo na kung may hustisyang hindi pa nakakamtan. Ang mukha ni Marco ay biglang naging kasing puti ng mga rosas sa paligid. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat laway na kanyang nilulunon ay tila naging kasing pait ng lason. Pinanood niya ang pag-alis ni Mateo. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Samantala, sa gilid ng simbahan, hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Selena ang bawat galaw ni Mateo. Habang abala ang lahat sa pagdadalamhati, si Selena ay lumabas patungo sa parking lot. Ang kanyang hinala ay naging isang apoy na hindi na mapatay. Naghahanap siya ng kahit anong ebidensya. At doon, sa gitna ng hanay ng mga mamahaling sasakyan, nakita niya ang itim na SUV ni Mateo. Lumapit siya rito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa ilalim ng sasakyan, may isang bagay na kumikinang. Isang maliit na pendant na hugis anghel. Dahan-dahan itong pinulot ni Selena. Ang kanyang hininga ay napatigil nang makita ang nakaukit sa likod nito. Para kay Clara, mula kay Lolo. Ito ang pendant na suot ni Clara sa gabi ng baby shower. Ang pendant na dapat ay nasa ilalim ng pool kasama ang katawan nito. Buhay ka! Bulong ni Selena. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang malupit na ngiti at matinding takot. Buhay ka at itinatago ka ng lalaking ito. Tumingin si Selena sa direksyon ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galip. Ngunit, bago pa siya makabalik sa loob, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa loob ng sasakyan ni Mateo. Isang babaeng nakasuot ng belo, nakatingin ng diretso sa kanya mula sa madilim na bintana. Ang bawat hiniya ni Clara ay tila isang pakikipagbuno sa isang invisible na kaaway. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ng mansyon ni Mateo ay nabasag ng kanyang sariling pagsusumamo sa loob ng isang panaginip. Hindi, Marco, huwag! Ang anak ko! Sa kanyang panaginip, ang tubig ng pool ay hindi na malinaw. Ito ay kasing itim ng tinta, malapot at malamig. Nararamdaman niya ang mga kamay ni Selena na nakabaon sa kanyang balikat. Itinutulak siya sa kailaliman kung saan walang hangin, walang liwanag. Tanging ang tunog lamang ng sarili niyang pintig ng puso na unti-unting bumabagal. Ang pakiramdam ng pagpasok ng tubig sa kanyang baga ay tila totoong-totoo. Isang nakakasunog na hapdi na gumigising sa kanyang bawat himaymay. Biglang napabalikwas si Clara. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo gaya ng ulan sa labas. Ang madilim na silid ay tila umiikot. Hinawakan niya ang kanyang leeg, pilit na kumukuha ng hangin, ngunit ang bawat hininga ay tila may kasamang lasa ng kloro at takot. Clara! Clara, gising! Ang pinto ng silid ay mabilis na bumukas. Sa gitna ng anino, lumitaw ang bulto ni Mateo. Hindi na ito ang bilyonaryong laging formal at kontrolado. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay balot ng matinding pag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng higaan,
at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Clara. Mateo, ang tubig! Nalulunod ako muli! Ang basag na tinig ni Clara. Hindi niya mapigilan ang paghikbi. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisingi ay tila mga kristal ng kanyang pagkawasak. Wala ka sa tubig, Clara. Nandito ka sa piling ko. Ligtas ka! Malumanay na wika ni Mateo. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinila si Clara patungo sa kanyang dibdib. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa loob ng yakap ni Mateo, naramdaman ni Clara ang init na unti-unting nagpapatunaw sa yelo ng kanyang trauma. Ang bawat haplos ng lalaki sa kanyang likod ay tila isang pangako ng proteksyon. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang mukha ni Clara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lamp. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay tila naglaho. Nararamdaman ni Clara ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang balat. Isang pakiramdam na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso sa paraang hindi niya inaasahan. Isang kilig na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang pagnanais na makaramdam ng pagmamahal pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapahirap. Muntik na magdikit ang kanilang mga labi, isang sandali ng purong emosyon na tila magpapahinto sa mundo. Ngunit dahan-dahang umiwas si Mateo. Ang kanyang no ay idinikit niya sa no ni Clara. Ang kanyang paghinga ay mabigat, tila may malaking labanan sa loob ng kanyang puso. Hindi pa ito ang tamang oras, Clara. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at respeto. Gusto kong mahalin mo ako dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo ako. Gusto kong buo ka na bago mo ibigay ang iyong puso. Huminga ng malalim si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa laylayan ng damit ni Mateo. Ang pagtanggi ni Mateo ay hindi nadulot ng sakit, kundi ng isang mas malalim na paghanga. Ipinakita nito sa kanya kung gaano siya kahalaga para sa lalaking ito. Salamat, Mateo, mahinang wika ni Clara. Para sa lahat. Lumayo ng bahagya si Mateo at tumingin sa labas ng bintana. Kailangan na nating kumilos. Selena is getting closer. Nakita niya ang pendant mo sa simbahan. Hindi na magtatagal at susubukan nilang pasukin ang buhay ko para mahanap ka. Anong plano natin? Tanong ni Clara. Ang kanyang determinasyon ay muling nag-aapoy. Rebirth, sagot ni Mateo. Sa susunod na buwan, may isang malaking investment gala sa Singapore. Ipapakilala kita bilang si Clarice Valderrama, ang aking bagong business partner at malayong pinsan na galing sa Europa. Doon, haharapin mo sila hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng mas makapangyarihan kaysa sa inaakala nila. Singapore? Gulat na saad ni Clara. Ngunit paano ang anak ko? Malapit na akong manganak. Doon ka manganganak, sa pinakamahusay na ospital, paninigurado ni Mateo. Kailangan nating mawala sa radar ng mga De Vega habang nagpapalakas ka. At pagbalik natin, ang bawat piraso ng kayamanan na kinuha nila sa iyo ay mababawi natin ng may interes. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa ibaba. Ang security system ng mansyon ay nag-beep ng 3 beses, isang babala na may nagtatangkang pumasok sa bakod. Mabilis na tumayo si Mateo at kinuha ang kanyang tablet. Ang mukha niya ay biglang naging kasing tigas ng semento. Sa screen, makikita ang isang figura ng lalaking nakasuot ng hood, may hawak na flashlight, at dahan-dahang lumalapit sa main entrance ng mansyon. Hindi si Marco ang nasa screen, kundi si Victor, ang ama ni Selena, isang dating pulis na kilala sa pagiging marahas at bihasa sa panghahanap ng mga taong nawawala. Nahanap na nila tayo, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang bangkay mo. Hindi na ako ang babaeng minsang nagmakaawa para sa inyong pagmamahal. Ang babaeng yon ay tila naiwan na sa gabing pinili ninyong sirain ang lahat. Tahimik na nakatitig si Clara sa sarili niyang refleksyon sa malaking salamin ng isang marangyang suite sa Singapore. Lumipas na ang 6 na buwan mula ng gabing nagkaroon ng matinding kaguluhan sa mansyon ni Mateo. Ang gabing muntik nang masira ang kanilang kapayapaan dahil sa ginawa ni Victor. Sa loob ng mga buwang iyon, ang bawat segundo ng kanyang buhay ay inilaan niya sa pagpapalakas. Hindi lang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang isipan. Sa gilid ng silid, isang maliit na crib ang dahan-dahang gumagalaw. Nilapitan ito ni Clara at isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Doon ay mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Gabriel, isang malusob na sanggol na may mga matang tila kasing kislap na mga bituin. Si Gabriel ang kanyang naging sandigan, ang kanyang paalala na ang buhay ay laging may paraan upang bumangon mula sa abo. Handa ka na ba, Clarice? Ang tinig ni Mateo ay nanggaling sa pintuan. Nakasuot ito ng isang napaka-eleganteng taksido. Ang kanyang aura ay kasing tapang ng isang hari. Lumapit siya kay Clara at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang pulang gown ni Clara ay tila nag-aapoy. Isang kulay na sumisimbolo sa dugo ng kanyang nakaraan at sa bagsik ng kanyang kasalukuyan. Handa na ako, Mateo. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay wala ng bahid ng takot. Gusto kong makita nila kung anong klaseng halimaw ang nilikha nila. Ang Manila Diamond Gala ay ang pinaka-inaabangang kaganapan sa mundo ng negosyo. Ang lahat ng makapangyarihang tao ay naroon, kabilang na sina Marco at Selena. Ang dalawa ay tila mga bida sa sarili nilang dula. Si Selena, na ngayon ay malaki na rin ang tiyan, ay nakasuot ng gown na puno ng kumikinang na bato. Habang si Marco ay prenteng nakikipag-usap sa mga investor, hawak ang baso ng mamahaling champagne. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay ang huling piraso ng kayamanan ni Clara ay malapit na nilang mahawakan. Ngunit ang katahimikan ng ballroom ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ay napalingon. Ang bawat bulungan ay napatigil, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Naunang pumasok si Mateo Valderrama, ngunit hindi siya ang sentro ng atensyon. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakahawak sa kanyang bisig. Si Clara, o sa paningin nila, si Clarice Valderrama, ay naglalakad ng may dignidad na tila isang reyna na muling nagbabalik sa kanyang kaharian. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumika ng isang ritmo na tila tibok ng puso ng isang taong nagbabalik mula sa hukay. Ang kanyang buhok ay nakaistilo ng napakapormal at ang kanyang mga alahas ay tila mga patak ng luha na naging brilyante. Sa kabilang dulo ng silid, ang baso ng champagne sa kamay ni Marco ay dahan-dahang nadulas. Hindi ito lumika ng tunog sa makapal na alpombra, ngunit ang pagtalsik ng alak sa kanyang sapatos ay tila naging isang babala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang hininga ay napatigil. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Hindi maaari, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Clara? Naramdaman ni Selena ang paninigas ng kanyang buong katawan. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang malagim na ekspresyon. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ay may mukha ni Clara. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na ang mga matang puno ng pag-ibig na dati nilang inaabuso. Ang mga ito ay mga matang puno ng kapangyarihan at isang lihim na panganib. Lumapit sina Mateo at Clara sa kinaroroonan ni Marco. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Good evening, everyone.
Bati ni Mateo sa lahat bago itinuon ang tingin kay Marco. Mr. De Vega, mukhang nakakita ka ng multo. I'd like to introduce my business partner and my long-lost cousin from Europe, Clarice Valderrama. Clarice, this is Marco De Vega. I believe he was once married to someone you closely resemble. Tumingin ng diretso si Clara sa mga mata ni Marco. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila 1,000 taon ng paghihirap para sa lalaki. Hindi kumukurap si Clara. Tila ba binabasa niya ang bawat kasalanang nakatago sa kaluluwa ng kanyang asawa. Nice to meet you, Mr. De Vega, wika ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing linis ng kristal, ngunit kasing talim ng espada. Ang kanyang Taglish ay may kakaibang accent, isang sadyang pagpapanggap upang lituhin ang kanilang mga isipan. I've heard so much about your tragic past. It's such a shame. But then again, some things are better left buried, don't you think? Ang bawat salita ni Clara ay tila isang munting karayom na tumutusok sa puso ni Marco. Ang lalaki ay hindi makapagsalita. Ang bawat laway na kanyang nilulunon ay tila naging kasing pait ng lason. Pinanood niya si Clara, ang bawat galaw nito, bawat kislap ng alahas nito ay tila isang paalala ng kanyang sariling kamatayan. Ngunit ang tunay na pasabog ay hindi pa natatapos. Sa gitna ng ballroom, lumapit ang isang waiter, dala ang isang itim na envelope para kay Marco. Isang regalo po mula sa isang anonymous na donor para sa inyong bagong proyekto. Wika ng waiter bago umalis. Nang ininig ang mga kamay ni Marco nang buksan niya ang envelope. Sa loob nito ay wala, kundi isang maliit na litrato. Isang litrato ng isang sapatos ng sanggol. Isang sapatos na may burda ng pangalang Gabriel. At may mga bakas pa rin ng tubig pool at putik. Napatingin si Marco kay Clara. Ngunit ang babae ay abala na sa pakikipagtawanan kay Mateo. Tila ba wala itong kinalaman sa takot na kasalukuyang lumalamon sa kanyang pagkatao. Buhay siya! Nanginginig na saad ni Selena sa tabi ni Marco. Marco, buhay ang babaeng yan. At nandito siya para kunin ang lahat sa atin. Ang gabi ay tila naging isang malaking bitag. At sina Marco at Selena ang mga hayop na unti-unting napapaligiran ng isang mga ngaasong hindi nila inaasahan. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Ang boses ni Marco ay tila isang gasgas na plaka, nanginginig at puno ng desperasyon habang kino-corner niya si Clara, na ngayon ay kilala bilang Clarice, sa isang madilim na veranda ng Grand Ballroom. Ang ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos mula sa loob ay tila milya-milya ang layo. Dito sa labas, ang tanging maririnig ay ang mabilis at gulo-gulong hininga ng isang lalaking unti-unti nang kinakain ng sariling takot. Tumingin si Clara sa kanya nang may halong pangtataka. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo sa loob ng isang mamahaling baso ng scotch. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, ang kislap ng kanyang diamanteng singsing ay tila isang paalala kay Marco ng lahat ng ninakaw nito. I'm sorry, Mr. De Vega, but I think you've had too much to drink. Wika ni Clara sa isang napaka-pormal na Taglish. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pang-inginig, walang bahid ng emosyon. You keep looking at me as if I'm a ghost. Is it that hard to believe na may mga tao sa mundong ito na may kaparehong mukha ng iyong yumaong asawa? Hindi ako pwedeng magkamali. Ang boses mo, ang paraan ng pagtingin mo. Hinawakan ni Marco ang braso ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa higit ng pagkakahawak. Clara, alam kong ikaw yan. Bakit ka nagtatago sa likod ng pangalan ni Mateo Valderrama? Sa mga sandaling iyon, ang loob ni Clara ay tila isang nagngangalit na bulkan. Ngunit ang kanyang panlabas na anyo ay kasing payapa ng isang lawa sa madaling araw.
Nararamdaman niya ang init ng kamay ni Marco sa kanyang balat. Ang kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng marahas na tulak sa pool. Nais niyang sumigaw. Nais niyang iduro sa mukha nito ang lahat ng pait. Ngunit nanatili siyang matatag. Bitawan mo ako, Mr. De Vega. Ang mariing utos ni Clara. Ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng isang labaha. You are being unprofessional. My cousin Mateo would not be very happy if he finds out that you are harassing his business partner. At tungkol sa asawa mo, kung ganyan ka kung tumingin sa ibang babae, marahil ay hindi nakapagtataka kung bakit hindi siya nakahanap ng kapayapaan. Binawi ni Clara ang kanyang braso ng may puwersa. Iniwan si Marco na tuliro at tila isang asong nawawala sa gitna ng ulan. Habang naglalakad palayo si Clara, ang bawat hakbang niya ay tila isang kumpas ng tagumpay. Ito ang simula ng kanyang laro. Ang larong katarungan kung saan ang bawat galaw niya ay idinisenyo upang sirain ang katinuan ng kanyang mga kaaway. Naglakad siya patungo sa ladies' room upang ayusin ang sarili. Ang mansyon ay puno ng mga mamahaling dekorasyon, ngunit para kay Clara, ang bawat palamuti ay tila mga saksi sa kanyang muling pagsilang. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa harap ng malaking salamin si Selena, hawak ang isang lipstick na kasing pula ng dugo. Nang makita ang refleksyon ni Clara sa salamin, napatigil ang kamay ng babae. Ang put sa mga mata ni Selena ay sapat na upang sunugin ang buong silid. Hindi mo ako maluloko, Clara. Asik ni Selena, hindi man lang lumilingon. Ang kanyang boses ay puno ng lason. I don't care what Mateo Valderrama says. I know it's you. Hindi ko alam kung paano ka nabuhay sa pool na yon, but let me tell you this. Kung nagawa kitang patayin noon, magagawa ko itong ulitin ngayon. Dahan-dahang lumapit si Clara sa tabi ni Selena, kumuha ng isang pirasong tissue at marahang pinunasan ang kanyang sariling labi habang nakatitig din sa salamin. Isang maliit at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang muka, kung saan naramdaman niya ang sugdulang kapangyarihan sa ibabaw ng takot ng kanyang kaaway. Sino po sila? Tanong ni Clara sa isang inosenteng tinig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. You're the second person tonight who has called me by that name. Is she that famous? O baka naman, siya ang konsensyang hindi niyo mapatahimik. Lumingon ng marahas si Selena, ang kanyang mukha ay nabalot ng galit. Stop playing games! What do you want? Pera? Sasabihin ko kay Marco na bayaran ka? Umalis ka lang sa buhay namin. Clara laughed, isang mahina at eleganteng tawa na tila mga kristal na nagbabanggaan. Pera? My dear, I am a Valderrama now. I could buy your whole family and still have enough for dessert. What I want is something you can never buy. Dinala ni Clara ang kanyang mukha malapit sa tenga ni Selena. Ang kanyang hininga ay malamig na dumampi sa balat ng babae. Gusto ko lang makita kung paano ka manginig tuwing gabi. Iniisip kung kailan kakatok ang katarungan sa pintuan mo. At ang batang nasa sinapupunan mo. Kawawa naman siya. Lumalaki sa loob ng isang babaeng walang kaluluwa. Ang tunog ng paglock ng pinto ng ladies' room ay umalingaw-nangaw sa paligid. Isang mabigat na katahimikan ang namayani habang si Selena ay unti-unting lumalapit kay Clara, may hawak na isang matalim na nail file mula sa kanyang bag. Hindi ka makakalabas dito ng buhay, Clara. Bulong ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa isang uri ng kabaliwan. Dito natin tatapusin ang lahat. Nakahanda si Clara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit walang takot. Ngunit bago pa makahakbang si Selena,
Isang malakas na katok ang narinig mula sa labas. Kasunod ang tinig ni Mateo na tila isang hudyat ng kaligtasan. "Clarice, are you in there? The auction is about to start!" Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagpabalik kay Selena sa katotohanan. Mabilis na itinago ni Selena ang nail file at inayos ang kanyang damit habang si Clara ay nanatiling kalmado. Ang kanyang tingin sa salamin ay tila nagsasabing, "Ito pa lang ang unang round, Selena." "Walang hiya ka, Mateo. Anong ibig sabihin ng pambabastos na ito?" Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng pot at nanginginig na awtoridad. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, sa tabi ng isang malaking digital screen na dapat ay magpapakita ng bagong proyekto ng mga De Vega. Ngunit ang mga tao sa paligid ay hindi nakatingin sa kanya. Ang lahat ng mata, mga investor, mga socialite, at mga miyembro ng media ay nakapako sa screen sa likuran niya. Sa loob ng ilang segundo, ang marangyang pagdiriwang ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa monitor, hindi mga graph o arkitektura ang nakikita, kundi isang madilim at malabong kuha mula sa isang security camera. Isang pool area sa ilalim ng buwan. Dalawang figura ang malinaw na makikita. Isang marahas na tulak. Ang pagbagsak ng isang buntis na babae sa tubig at ang pananatili ng lalaki at ng isa pang babae sa gilid, pinapanood ang paglubog ng biktima nang walang kahit anong bakas ng awa. Ang mukha ni Marco ay dahan-dahang nawala ng kulay, tila ba ang dugo sa kanyang katawan ay tuluyan ng natuyo. Ang bawat singhap mula sa mga manonood ay tila isang munting saksak sa kanyang pagkatao. Ang bawat bulungan ay naging isang malakas na hudyat ng kanyang pagbagsak. Ito ang tunay na pundasyon ng tagumpay ni Mr. Marco De Vega. Ang tinig ni Mateo ay umalingaw-ngaw, kalmado, ngunit kasing talim ng isang labaha. Nakatayo siya sa ibaba ng entablado, kasama si Clara na nananatiling tahimik. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang manipis na belo ng misteryo. Ang buhay ng kanyang sariling asawa at anak ang ginawa niyang puhunan para sa kanyang marangyang pamumuhay. Hindi totoo yan. Isang malaking kasinungalingan ang videong yan. It's manipulated, sigaw ni Marco habang ang pawis ay dumaraloy sa kanyang mukha gaya ng ulan. Lumingon siya sa mga tao, pilit na humihingi ng tulong, ngunit ang mga mata ng kanyang sariling ama at ng mga board members ay punong-puno na ng pandidiri. Doon ay lumitaw si Selena sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay nababalot ng takot na nauwi sa galit. "Marco, kailangan nating umalis dito. Now!" Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, ang tunay na kulay ni Marco ay lumitaw. Hinarap niya si Selena sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Kasalanan mo to. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Pinilit mo lang ako, Selena. Ikaw ang pumatay kay Clara." Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malakas na sampal kay Selena. Ang babaeng naniwalang minahal siya ng lalaking ito ay nakaramdam ng isang matinding pait. Ang pagtataksil ni Marco ay hindi lamang kay Clara. Hanggang sa huling sandali, ang lalaking ito ay tanging sarili lamang niya ang pinaliligiran ng kaligtasan. "What? Ikaw ang nagplano nito, Marco? Huwag mo akong ituturo!" Sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng histerya habang sinusubukan niyang sugurin si Marco. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang belo at humakbang patungo sa gitna ng liwanag. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumikha ng isang mabigat na tunog sa sahig ng entablado. Tila ba ang bawat tapak ay isang hudyat ng paghuhukom? "Marco? Selena?" Ang boses ni Clara ay hindi na ang mapagpanggap na boses ni Clarice.
Ito ang boses ng babaeng iniwan nila sa ilalim ng tubig. Isang boses na puno ng hapdi, ngunit may taglay na kapangyarihan. Maging sa harap ng kamatayan at katarungan, nagagawa niyo pa ring magsakalan. Ang inyong pag-ibig ay isang malaking sumpa na kayo rin ang tatapos. Napatigil ang lahat. Ang pagkakakilanlan ni Clara ay tuluyan ng nabunyag. Ang mga flash ng kamera ay naging kasing bilis ng kidlat, kumukuha ng bawat segundo ng makasaysayang muling pagkabuhay na ito. Clara, bulong ni Marco, dahan-dahang lumuluhod sa harap niya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kawalan ng matatakbuhan. Clara, patawarin mo ako. Mahal kita, alam mo yan. Si Selena lang ang may gusto nito. Huwag mong dungisan ang salitang pagmamahal gamit ang iyong dila, Marco. Ang malamig na sagot ni Clara. Ang mga batingaw ng katarungan ay nagsimulang marinig mula sa labas ng ballroom. Ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis na tila isang himig ng katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni na Marco at Selena na tumakas patungo sa back exit, ngunit ang mga tauhan ni Mateo ay mabilis na humarang sa bawat daanan. Nang maramdaman ni Selena na wala na silang kawala, ang kanyang kabaliwan ay tuluyang sumabog. Mula sa kanyang maliit na clutch bag, inilabas niya ang isang makintab at malamig na bagay. Isang baril. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila napatigil nang itutok ni Selena ang baril ng diretso sa dibdib ni Clara. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Ang nanginginig na sigaw ni Selena. Ang kanyang mga mata ay wala na sa katinuan. Dapat namatay ka na sa pool na yon, Clara. You ruined everything! Nakatitig si Clara sa dulo ng baril. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit hindi siya umatras. Sa tabi niya, akmang haharang si Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kaaway. Sa mga sandaling iyon, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang tanikala na naghihintay na maputol. Sige, Selena, hamon ni Clara. Ang kanyang tinig ay kasing pino ng sutla, ngunit kasing matigas ng bakal. Ipakita mo sa buong mundo kung gaano ka talaga kawalang hiya. Patayin mo ako sa harap ng lahat ng saksi at isama mo ang iyong anak sa iyong pagbagsak sa impyerno. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras ng paghihirap, habang ang dulo ng baril ay nakatutok sa dibdib ni Clara. Sa loob ng ballroom, ang bawat hininga ay napatigil at ang tanging maririnig ay ang mabilis at gulugulong paghinga ni Selena. Ang kamay nito ay nanginginig. Ang mga daliri ay tila may sariling isip habang nakakapit sa gatilyo. Ang kislap ng galit sa mga mata ni Selena ay hinaluan na ng isang uri ng kabaliwan na wala ng kinatatakutan. Sige Clara, ngumiti ka pa. Ipakita mo sa lahat kung gaano ka katapang. Ang histeryosong sigaw ni Selena. Ang bawat salita ay may kasamang talsik ng laway. Ang kanyang mukha ay pulang-pula at basang-basa ng luha at pawis. Sira na ang buhay ko. Wala na ang perang inaasahan ko. Wala na ang lalaking akala ko ay sa akin. Kung babagsak ako, isasama kita. Sa gitna ng panganib, nanatiling nakatayo ng matuwid si Clara. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na dumadampi sa kanyang balat. Ngunit ang init sa kanyang puso para sa kanyang anak na si Gabriel ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi siya kumukurap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Selena. Hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang inang nakakakita ng isa pang inang naliligaw ng landas. Selena, tingnan mo ang sarili mo. Malumanay na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing pino ng sutla na tila isang panggising sa isang masamang panaginip. Hawak mo ang kamatayan sa iyong kamay, habang sa loob mo ay may buhay na nagsisimulang sumibol. Ang batang yan, ang anak mo.
Wala siyang kasalanan sa lahat ng duming ginawa niyo ni Marco. Hahayaan mo ba siyang maging biktima ng iyong galit? Napatigil si Selena. Ang kanyang tingin ay panandaliang bumaba sa kanyang sariling tiyan. Ang panginginig ng kanyang kamay ay lalong tumingde. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang maliit na lamat sa kanyang maskara ng pot. Ngunit si Marco, sa kanyang sukdulang kaduwagan, ay gumawa ng isang hakbang na lalong nagpalala sa sitwasyon. Akala niya ay ito na ang pagkakataon upang magmukhang bayani sa harap ng mga pulis na papasok na sa pintuan. Selena, ibigay mo sa akin ang baril. Sigaw ni Marco habang biglang sumusunggab sa kamay ni Selena. Huwag kang mandamay! Kasalanan mo lahat ito! Ang marahas na paghablot ni Marco ay nagdulot ng isang kaguluhan. Ang baril ay pumutok patungo sa itaas. Ang tunog ng pagtama ng bala sa malaking chandelier ay lumika ng isang ulan ng mga kristal na bumagsak sa sahig gaya ng mga luha ng langit. Ang mga tao ay nagtakbuhan at nagsisigawan, naghahanap ng kanluhan sa ilalim ng mga lamesa. Sa gitna ng usok at gulo, mabilis na kumilos si Mateo. Bago pa muling maitutok ni Selena ang baril, naramdaman ni Clara ang isang malakas na bisig na humila sa kanya at yumakap ng mahigpit. Ginawa ang sariling katawan bilang panangga. Si Mateo ay nakayakap sa kanya. Ang bawat pintig ng puso ng lalaki ay nararamdaman ni Clara sa kanyang likuran. Isang matibay na pader na handang tumanggap ng anumang sakit para lamang sa kanyang kaligtasan. Ligtas ka, Clara. Nandito ako. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga pulis ay mabilis na nakapasok at pinaligiran sina Marco at Selena. Walang nagawa ang dalawa kundi ang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng mga bakal na posas na kumakapit sa kanilang mga kamay ay ang huling himig ng kanilang maling pangarap. Si Marco ay patuloy na sumisigaw, isinisisi ang lahat kay Selena, habang si Selena ay tuluyan ng nanghina, umiiyak ng walang tunog habang nakatingin sa kisame. Dahan-dahang humiwalay si Mateo kay Clara at hinawakan ang kanyang muka gamit ang dalawang kamay. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Umiling si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ayos lang ako, Mateo. Salamat, muli, iniligtas mo kami. Pinanood ni Clara ang paglabas ng mga pulis kasama ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Walang saya sa kanyang puso, tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay may kasamang pait ng panghihinayang sa mga buhay na nasayang dahil sa kasakiman. Lumapit si Mateo at inakbayan si Clara. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa ballroom na puno ng basag na kristal. Sa labas, ang madaling araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng bagong kulay sa kalangitan. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Clara ay tila isang haplos ng pagpapala. Tapos na, Clara. Wika ni Mateo habang nakatingin sa malayo. Ang bawat sakripisyo mo, ang bawat luhang ibinuhos mo, na yon ay naging daan para sa isang bukas na wala ng anino ng nakaraan. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Iniisip ang kanyang anak na si Gabriel na naghihintay sa kanya. Ang sakripisyo ng isang ina ay hindi lamang ang pagharap sa bala, kundi ang pagpili na magpatawad sa sarili at bumuo ng isang bagong buhay mula sa mga guho. Sa tabi ni Mateo, naramdaman niya na ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, isang landas ng paghilom at tunay na pagmamahal. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa bintana ng mansyon ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay punong-puno ng pait. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang mundo ni Marco at Selena, at para kay Clara, ang bawat araw mula noon ay naging isang hakbang patungo sa liwanag. Nakatayo si Clara sa gitna ng isang malawak na harden na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay tila isang banayad na kanta na
na nagpapatulog sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa kanyang bisig, karga niya ang isang makulit at masayahing bata, si Gabriel. Ang bata ay lumalaking malusog, may mga matang puno ng kuryosidad at isang tawa na sapat na upang burahin ang lahat ng pagod sa puso ni Clara. Bago siya tuluyang manirahan sa kapayapaang ito, alam ni Clara na may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Isang huling pagbisita sa lugar kung saan nakapiit ang mga anino ng kanyang kahapon. Sa loob ng silid ng dalaw sa kulungan, ang hangin ay mabigat at amoy luma. Nakaupo si Clara sa likod ng makapal na salamin habang hinihintay ang lalaking dating naging sentro ng kanyang mundo. Nang lumitaw si Marco, halos hindi siya makilala ni Clara. Ang dating makisig at mayabang na si Marco de Vega ay isa na ngayong aninong kupas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang balat ay tila papel na nawala ng kulay. Clara, ang paos na tinig ni Marco nang hawakan niya ang telepono. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang bigat ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Araw-araw kong iniisip kung paano ko nagawa yun sa'yo. Si Selena, nanganak na siya sa ward ng ospital ng kulungan. Ngunit hindi man lang niya gustong makita ang bata. Clara, tulungan mo ako. Ayokong mamatay dito. Tumingin si Clara sa kanya. Ngunit wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pagsusumamo. Ang bawat luhang inilaan niya para sa lalaking ito ay natuyo na ng panahon. Hindi ako naparito para maghigante, Marco. At hindi rin ako naparito para iligtas ka. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Clara. Ang bawat salita niya ay kasing linis ng tubig sa bates. Naparito ako para sabihing pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ko sa'yo ang huling tanikala na humahawak sa akin, at ngayon, pinuputol ko na ito. Ibinaba ni Clara ang telepono at tumayo nang hindi na nilingon ang lalaking humahagulgol sa likod ng salamin. Nang lumabas siya sa malaking gate ng kulungan, naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapen. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakasandal sa isang itim na sasakyan si Mateo. Nang makita si Clara, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi lamang para sa tagapagligtas, kundi para sa isang lalaking naging tahanan ng kanyang puso. Tapos na ba? Tanong ni Mateo habang inuunahan ang pagbubukas ng pinto para kay Clara. Tapos na, Mateo. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Sagot ni Clara habang hinahawakan ang kamay ni Mateo. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng katiyakan na ang bukas ay hindi na kailangang katakutan. Nagmaneho sila patungo sa isang pribadong beach resort na pag-aari ni Mateo. Doon, sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan ng papalubog na araw, naglakad ang dalawa sa tabi ng dagat. Ang bawat hakbang ng kanilang mga paa sa malambot na buhangin ay lumilikha ng mga bakas na dahan-dahang binubura ng tubig, tila ba ang tadhana ay naglilinis ng daan para sa kanilang bagong simula. Ibinaba ni Mateo si Gabriel sa buhangin upang hayaan itong paglaruan ang maliliit na alon. Pagkatapos ay humarap siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Clara, sa bawat agos ng dagat na dumaan sa buhay natin, marami tayong nawala. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit ang bawat pag-alis ng tubig ay may dalang bagong handog. Hindi ko maipapangako na hindi na uulan muli. Ngunit ipinapangako ko na sa bawat bagyo, ako ang magiging silungan niyo ni Gabriel. Ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may asul na bato, kasing kulay ng dagat na sumasaksi sa kanilang pag-ibig. Clarice, Clara, kahit ano pang itawag mo sa sarili mo, ikaw ang tanging babaeng nais kong makasama sa bawat pagsikat ng araw.
Bulong ni Mateo. Will you start this new journey with me bilang asawa ko? Ang mga luha ni Clara ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay luhang puno ng wagas na kaligayahan. Tumango siya at isinuot ang kanyang braso sa leeg ni Mateo. Inahayaan ang kanilang mga puso na mag-usap sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. Oo, Mateo. Higit pa sa oo. Sagot ni Clara bago idinikit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Mateo. Isang halik na puno ng pangako, paghilom at wagas na pag-asa. Ang bawat agos ng dagat ay patuloy sa pagdating at pag-alis. Ngunit para kay Clara, ang bagong bukas ay hindi na isang pangarap. Ito ang init ng yakap ni Mateo, ang magaan na tawa ni Gabriel, at ang kapayapaang matagal na niyang hinintay. Ang mga sakit ng nakaraan ay naging mga tahimik na alaala na lamang. Mga paalala na nalampasan niya ang maraming pagsubok at nanatiling matatag. At sa ilalim ng gabing puno ng mga bituin, ang kwento ng babaeng minsang nabalot ng lungkot ay nagtapos bilang kwento ng isang ina na muling natagpuan ang pag-asa at isang bagong simula sa pag-ibig. Ang takip silim ay dahan-dahang naglalatag ng kulay lila at ginto sa malawak na kalangitan, habang ang simoy ng dagat ay humahalimuyak sa bango ng mga namumukadkad na dama de noche sa paligid ng hardin. Nakaupo si Clara sa isang tumba-tumba sa veranda, pinapanood ang bawat pag-alon ng tubig na tila ba binibilang ang bawat biyayang dumating sa kanyang buhay. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog ang maliit na si Gabriel. Ang kanyang paghinga ay banayad at payapa. Isang tunog na para kay Clara ay mas maganda pa sa anumang kanta sa mundo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig na dulot ng takot. Wala na ang lamig na naramdaman niya noong gabing inakala niyang katapusan na niya sa ilalim ng pool. Ang bawat pilat sa kanyang puso, bagaman naroon pa rin, ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Sa halip, ang mga ito ay nagsisilbing dekorasyon ng kanyang katatagan, mga marka ng isang digmaang kanyang napanalunan ng may dignidad. Lalim ng iniisip ng mahal ko. Isang malambot na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit si Mateo, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na gawa sa nara ay lumika ng isang mabigat at pamilyar na tunog na nagbigay kay Clara ng pakiramdam ng seguridad. Umupo si Mateo sa tabi niya at dahan-dahang kinuha ang isa niyang kamay upang hagkan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Mateo. Bulong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naitanong ko sa sarili ko, napatawad ko na ba talaga sila? Huminga ng malalim si Clara bago nagpatuloy. At doon ko na-realize na oo, napatawad ko na sila. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa nila, kundi dahil ayoko nang bigyan pa sila ng espasyo sa puso ko. Marco and Selena are just parts of a story that I've already finished reading. Ang mahalaga ay ang kwentong sinusulat natin ngayon. Numiti si Mateo, isang niting puno ng paghanga. That's the beauty of your soul, Clara. You chose peace over revenge. At ang batang iyon, turo niya sa anak ni Selena na ngayon ay inaalagaan ng isang mapagkakatiwala ang pamilya sa tulong ni Clara. Ang pagsuporta mo sa kanya sa malayo ay patunay na ang kabutihan mo ay walang hangganan. Dahan-dahang sumandal si Clara sa balikat ni Mateo. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging isang banal na sandali. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa materyal na bagay, kundi sa pagkakaroon ng malinis na konsensya at pusong marunong magmahal muli. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang bawat trahedya sa buhay ay hindi dulo ng kalsada, kundi isang masakit na liko lamang
patungo sa isang mas magandang destinasyon. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi nananakit o nagnanakaw. Ito ay nagpapagaling, nagtatanggol, at nagpapalaya. Ang bawat patak ng luha ay naging perlas ng karunungan at ang bawat lamat sa kanyang pagkatao ay doon dumaan ng liwanag upang siya ay muling maging buo. I love you, Mateo. Thank you for being my anchor. Wika ni Clara. I love you more, my Clara. Hinding-hindi ka na muling malulunod dahil habang buhay tayong sasabay sa agos ng pag-asa. Sagot ni Mateo. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, ang liwanag sa loob ng kanilang tahanan ay patuloy na kumikislap. Isang paalala ng pamilyang nabuo mula sa mga pagsubok, pinatatag ng panahon at pinanday ng tunay na pagmamahal. Sa wakas, natapos na ang kwento ng babaeng minsang nalunod sa pait. At mula roon, nagsimula ang bagong yugto ng isang babaeng muling natutong mumiti at yakapin ang kaligayahan. Isang yugto na tila wala ng hanggan.